Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito na po ang ating AAP Retirees Live channel. So yung mga hindi pa na-subscribe dyan, please lang po like and share and subscribe. So ang topic po natin ngayon ay yung regarding sa list of equipment of the Philippine Army. Yung mga tangke nila, yung mga armor personnel care na, ano ba mga latest, then yung number niya, hindi na pag-discuss kung ilan sila. Pero yung mga ipost natin ang picture, yung mga bagong mga tangke, then yung mga active na tangke na service na po pa. So mag-start na po tayo. This is a list of equipment used by the Philippine Army, the branch of the Armed Forces of the Philippines that specialize in ground warfare. The service has made use of its existing equipment to fulfill its mandate while modernization projects are underway. Republic Act No. 7898 declares the policy of the state to modernize the military to level where it can effectively and perform its constitutional mandate to uphold the sovereignty and preserve the patrimony of the Republic. The law, as amended, has set conditions that should be satisfied when the Defense Department procure major equipment and weapon system for the Army. So, nasa Republic Act 789 po, 7898, na kailangan masunod nila ang mandate nito na ma-uphold the sovereignty and preserve the patrimony of the Republic. So, kailangan po na palakasin ang puwersa ng grupo ng Philippine Army sa ground. So, kailangan bumili ng mga modernized na tangke na medium tank o light armor tank o armor personnel carrier or infantry vehicle armor carrier. So ito ang una, ang ating Sabra, Spain. From Spain and Israel po yan, yung Sabra yan. Maganda po yung tangke na yan, modernized yan. Joint venture po yan ng Spain at Israel, yung Sabra. Ang ganda ng tangke yun. Then, ito na po ang sumunod, yung Pandor 2. So, joint venture din po yan. Yan po. Ang Czech Republic, then Israel po ang gumawa niyan. Tapos, meron po tayong tinatawag na infantry vehicle o M113 FSB from United States and modified din sa Australia. Yung iba, kasi nilagyan ng mga, pwede na lagyan ng convert sa armor. Carrier na yan, ay convert ng mga anti-tank. Mga tank weapon, halimbawa, ay may yung mortar. Pwede mag-mount ng mortar dyan, so na-attach na dyan ang mortar. So, na-modify dyan ng Israel. Pero po tayo yung pinaka, yung nung araw pa ito, itong FB101 Scorpion. Pero matibay po to, galing po to ng UK, United Kingdom, yan po ang Scorpion. Tapos meron tayong armor infantry vehicle na galing sa US, United States. Yan o. So ilan na yan. Meron pang galing sa sa Turkey, ito yung tawag ng ACB-15. Then yung FMC-1 M113 infantry vehicle, fighting vehicle. Ito na po yung Simba, galing UK din yan. Then parang nakagawa ata na Philippines ng ganyan din, na modernized na 4 wheels, 4x4. Ito na po yung M113 na modernized din ng United States. Minimodify na po yan. Yan po yung Guarni galing sa Brazil.
Ito na po yung galing sa United Kingdom. Ito yung Simba 4x4. Parang nag-manufacture siguro Pilipinas itong Simba. Nag-joint venture sa UK. Dito na yung ano sa atin. Then itong tinatawag na Cadillac Cage Commando 4x4. Ito na po yung MRAP galing sa China. Ito wala tayong ito. Wala na i-post dyan. Meron pa tayo yung galing sa itong Humvee. Hindi na na-post ang Humvee dyan. Meron Kia, KLTV na galing sa South Korea. Meron po tayong tinatawag na command vehicle. Yan, command vehicle. May command vehicle po tayo. So, ano po natin yan, i-post po natin dyan, ha. So, yung mga inventory ng ano natin, ng mga tangke, mga ano po yan, masyado pong magastos po ang maintenance po niya. Dahil mga pyesa po niyan, doon o-orderin pa sa kanila. So, ang problema naman dyan, ang number, kung ilan ang kailangan natin. So, meron tayo dyan na existing mga ilan-ilan. So, hindi ko na po ano po, secret na po yan. Kung ilan tayo, kung ilan meron tayo, ano po yan, inventory na po yan. So, pinisikap na magkaroon po tayo ng main battle tank. Yan ang main battle tank, malalaking tanki na po yan para po ng Merkaba tank ng Israel o kaya ng US. Tsaka yung Leopard na tank. Yung sa US naman ang tanki pinakamalaki sa kanila, tanki. Yung pinadala sa Ukraine. Nalimutan ko ang tanke yun. Basta mga sa atin ay mga medium tank pa lang, wala pa tayo mga main battle tank. Malaking ano na po yan, budget na po para makabili tayo ng medium main battle tank. Meron tayo, ilan lang, pero medium lang na siya main battle tank. At least, pakunti-kunti, pailan-ilan, nakaka-purchase po ang Pilipinas. So, yun nga. Talagang pahirapan pa talaga kung paano ma-improve ang ground forces natin sa mga tangke na yan. Pero yung mga tangke na po yan, i-distribute yan sa ilang division ng Philippine Army. Halimbawa po, sa Philippine Army, mayroong 11 division. Meron tayong Scorpion tank na 22 o kaya 20, ano. So, i-divide po yan sa ilang division tank na yan ng Scorpion. Halimbawa, kami ano po tayong IFB, Fighting Vehicle, Infantry Fighting Vehicle. Ilan yan? I-divide po niya sa 11 division ng Philippine Army. Kasi kada division kailangan meron po yung unit ng mga tinatawag na Light Armor Brigade. Yan po kada division binibigyan, ina-allocate po yan. So kung ano mga modern na kailangan equal po distribution sa 11 division. So, pag-party-partiyan pa po yan, akala nyo basta-basta lang po mag-purchase ng mga ganyang equipment, mga army equipment, armor equipment, or hindi po basta-basta. How much more kung main battle tank na? Ito dinidiscuss natin sa Philippine Army lang po. Wala po sa Philippine Marines. Sa Philippine Marines, BLT na po yan. Malaking tankin talaga yan, pang Marines na, yung ito na battle land tank nila,
napili sa dagat, amphibian, pupunta sa baybay, sa ground, ay lumalangoy na po yan, mas lalong mahal yan. Parang meron tayo niyan mga 12 siguro nandun sa Marines. Wala, iba pa yung mga BLT tank nila, yung malalaki, talagang malalaki yung mga tank ng mga Marines. Kasi sila ang first line of defense. Pag sa Philippine Army naman kailangan talaga ay marami. Kasi kung 11 division ng Philippine Army, di ba, mag-order ang Pilipinas ng isang medium battle tank, di ba, order sila ng 20 pieces, dalawang buong medium battle tank. Ako, malaki na po yung babayaran natin dyan. Tapos kung order pa uli ng armor, APC Armor Personnel Carrier, kung sabihin na dalawa lang, 5 lang orderin mo. Isang batalyon lang ang may-ari niyan. Ilang batalyon po ang Philippine Army, ilang division. Kailangan po may distribute pa na malocate sa kanila. Hindi mo basta po ang funding yan sa modernization. Kaya nga yung modernization phase nila, talagang hirap talaga ang process natin. Kasi mahirap lang po ang Pilipinas. Kasi minamodernize natin kasi na-behind na talaga tayo sa Asia. Ako, bakit tayo na-behind? Hindi na natin i-discuss dito. Pero alam naman po siguro niyan. Sa ekonomiya natin, economics natin, medyo mahina ang ekonomiya natin para maka-purchase tayo ng mga ganyan. So, sa forces, kailangan ang Air Force, Navy, o Army, 3 branch of service ang susuportahan mo. Bibilihan mo ng equipment yan, then training, then maintenance, may spare parts, then ammunition, so ang dami. So kailangan talaga ng malaking budget yan. Sa Philippine Air Force na lang po, talagang wala na. Nakautang lang tayo ng isang squadron na 12 na aeroplano. Hirap na tayo makabayad. Tapos, mayroon pang Philippine Navy, ang barko, magkano po isang barko pang gera? Mga corvettes na yan, o yung mga military natin. Talaga pong napakahirap. So hindi ka na po natin i-discuss yung mga mekanismo nila sa ating mga tangke. Kung ano dahil matatagalan po tayo, kulangin ng 1 oras, 2 oras. Kung itatopic natin yung mga karakteristik ng bawat isang tangke, then mga armored personnel carrier, ang inaano ko lang dyan, pinaka-basic lang background. Para makita nyo lang yung anong armaments meron ang ating Philippine Army. Philippine Army alone, hindi kasaling ibang branch of service, yung Philippine Navy, ang Philippine Air Force, meron din po Philippine Air Force. Meron nga ang Philippine National Police, meron nga EPC, Armored Personnel Carrier. Meron din sila pero mga ilan lang. So kung i-discuss po natin yan, lalo tayong magtatagal. Kulangin po 2 oras. Kung mabasahin ko lahat ang karakteristik niyan, anong nilagay dyan, canon, anong machine gun nilagay dyan, anong rate of fire niyan, ang maximum pa, effective pa, anong bala niya, munition niya. Ay nako, kulangin po tayo ng 2 oras dito sa pag-uusap natin ngayon. So at least nakita nyo ang mga picture natin, ang inventory kung ng mga armaments. Yung pinakamaganda dyan, yung bago, yung Sabra. Yun po yung medium tank. Napakaganda po niya. Latest yan Latest po yan. So, sa next video natin, take up natin ang artillery nila. Doon natin makikita yung latest na galing sa Israel ang binili. Na hindi na po siya mano-mano. Ibig sabihin, yung na yun, kanya na yun, dati tao pa maglalagay ng bala. Mabubuhati, lalagay. Hindi na, automatic na, siya na mismo. Magsampa.
sa ano niya, bunganga ng kanyon para makarga. Automatic na po. So, marami na po tayong na-equip yung mga latest model. Pero paiday na lang. Meron na tayong BrahMos missile. Meron tayong Spider missile. Medyo ano na po tayo. Medyo unti-unti na modernize. Then, meron tayong 4 na barko na corvettes na mga latest. BPO series. So, andun yung Luna, masa 4 po yan ang bago na frigate. Sa aeroplano pa lang, yun nga ang plano, yung F-16. Paano natin mapupurchase yan? Mahal po talaga, hindi makaya. Pero, actually sa tayo, may go signal ng US, makabili ng F-16 na plano na Falcon ba siya, Viper ba? Ang problema lang budget niyan. Magkano ba isang F-16? Ang aeroplano pa lang bibilin mo, yung spare parts niyan. Ang training pa ng piloto niyan. Kung sabihin, pasakay mo lang isang piloto niya, walang saktong training na pilot natin. Ibang klaseng aeroplano po yan. Yung bala pa niya, ammunition. Bibili mo pang bala niya, yung mga rocket niya, yung missile niya, yung AIM-9 Sidewinder. Yung AIM-9 Side, under, ilagay sa gilid, mahal po yun. Mahal po yung isang putok, no? Ilang libo kaya yun. Siguro, 10,000 ang isa. Imagine, 10,000 ang isa. Isang bala. Ilang bala pa putok yun. Okay lang kung 10,000 talaga ang presyo. So, bibili ka pa niyan. Napaka talaga po ng ang process. Kulang talaga sa pera sa budget. Kaya yung modernization na tumagal, mabot na 5 years bago phase 1, phase 2, phase 3, sus ko po. Depende sa pera na allocate sa kanila kasi hindi lang sila ang priority natin. Maraming mga national agencies pa. Problema naman. Commission on audit, then ang bureaucratic revenue. Paano nila mag-gain ng ganyang revenue na pwede maraming taxes makolekta para masuportahan ang mga proyekto nating forces of the Philippines or ang pag-budget sa mga interagencies. So yun lang po aking may ibigay sa inyo, may share sa video na ito. So yung background lang, picture lang ng kung anong mga equipment na modern na Philippine Army sa armor nila. So, maraming salamat po sa inyo sa pagsubaybay nyo sa aking channel. Mabuhay ang Forces of the Philippines, Philippine Army, my subscriber and overseas Filipino workers. Hindi ko kayo nalilimutan. At mabuhay po ang ating bansang Pilipinas. Malapit na po ang June 12 ng ating Independence Day. Maraming salamat po at ako'y nagpapaalam. Goodbye.